May isang pangkaraniwang alamat na laganap sa lahat halos ng kultura sa bawat sulok ng planeta. Ito ay ang sirena, no? Ang mito ng sirena mula Europa, super siren. Mula Europa hanggang sa mga isla sa Asia kung saan may karagatan, lahat ay may kanya-kanyang bersyon ng mga kwento ng mga kakaibang nilalang. At ito ay inuuwi ng mga mangingisda at mga mandaragat na nakatanaw mano ng mga figura na kalahating tao, kalahating isda. Mula pa ng unang panahon, ang patuloy na pag-iiral ng mga mito ng sirena ay salamin ng ating malalim na ugnayan. Ugnayan ng sangkatauhan sa hiwaga ng kalikasan. Sa ating tampok na dula ngayong Biyernes ng Kababalaghan, mga kapatid, isang bayan ang mapupuno ng ligalig dahil sa pambihirang pang-aakit na dala ng napakagandang sirena. Simulan na natin ang ating dula sa Sana Lord ngayong Biyernes ng Kababalaghan at tuklasin kung ano ang misteryo sa laot. Aray ko po. Kuya Manuel, biglang sumama ang tiyan ko. Huwag na lang kaya tayong tumuloy. Hindi naman kita pwedeng pabayaang mag-isang pumalaot eh. Kung ano-ano kasing pinagkakain mo kanina sa handaan kina Tonyo eh. Tunet na raw ang pangalan niya ngayon. Hindi na Tonyo. Oo, ikaw. Sumasakit na nga ang sikmura mo. Nakuha mo pang mang-asar. Naku kuya, hindi ko na talaga kaya eh. Baka dito ka pa magkalat ha? Ayos lang kung mangisda ako mag-isa. Sigurado ka? Aray, bukas na lang tayo madaling araw magpunta ng laot. Ayos nga lang ako. O ikaw, paalam Kuya Manuel ha. Huwag kang magpapakuha sa sirena ha. Sira, bakit naman ako kukunin ng sirena? Basta mag-ingat ka Kuya Manuel. Oo na. Nako, palubog na ang araw ah. Kailangan makapagpalaot na ako gamit tong bagong bangka ko bago tuluyang magdilim. Sayang naman ang mga isdang makukuha ng mga lambat ko. Wala namang ibang mangingisda ngayon eh, dahil may kasiyahan sa bayan. Mabuti na rin mag-isa na lang ako dahil gusto ko rin makita ang mahal ko. Ilang linggo na kaming hindi nagkikitang dalawa eh. Arturo, bakit nandito ka sa plaza? Hindi ba dapat kasama ka ni Manuel? Na mangisda sa laot? Nakababad ka na naman sa cellphone. Binigyan kita niyan para magamit mo pantawag sa nanay mo sa Maynila, hindi para... Patay. Booking. Ito na, itatago ko ng cellphone. Tayong tatlo lang naman ni Tonyo ang may cellphone dito sa buong baryo eh. Anong sabi mo? Wala kuya. Arturo, nagdahilan ka na naman ano? Kaya hindi ka nakasama sa Kuya Manuel mo. Ano kasi, nag-LBM ako kaya... Ang sabihin mo, tumakas ka talaga para manood dito ng Miss Deparo sa plaza kaya iniwan mo si Manuel na mangisda mag-iisa? Uy, Tonyo, usapan naming magpinsan to, no? Wow, ang galing mo rin. User-friendly ka nga talaga. Kanina lang sa bahay, close na close tayo nung lumalafang ka na mga pagkain sa bahay ng Hermana Mayor ng piyesta. Hermano ka, di ba? Hindi hermana. Ewan ko sa'yo, Arturo. Uy, Samuel, pumunta ka na muna sa backstage para magpalit ng damit. Mag-uumpisa na ang contest. Susunod ako mamaya, ah. Kailangan ba talaga na ako ang host ngayong gabi sa patimpalak ng pagandahan? Oo naman. Ikaw ang pinakagwapo rito. Kung bakit ba naman kasi si Manuel pumalaot pa? Dalawa sana kayong gwapo mag-MC sa contest. Nako, gusto mo pa dalawa. Magkamukha naman silang kambal. Ginawa mo pang endorser ng pakonte sa mga pinsan ko.
Nagprint ka pa ng flyers at posters. At pinaskill sa buong bayan para lang makahakot ng mga manunood. Pakialam mo ba? Strategy ang tawag dun, ano? Kuya Samuel, upo na ako ha. Galingan mo mag-host. Maiwan ko muna kayo ni Tonyo. Oo na, sige na. Nagbangayan na naman kayong dalawa. Tonyo, sumunod ka na lang sa backstage. Ang daming tao rito. Butit nakakuha ko ng damit na isusuot. Itong litratong nakapaskil sa pintuan. Kamukhang kamukha niya. Nasaan kaya ang damit na pinapasuot ni Tonyo? Wala naman ako makita na pulang polo na sinasabi niya. May babae. Anong? Nakapolong pula? MC rin ba siya? Kaya parehas kami ng damit. Pero sa ganda at tangkad niya para siyang contestant. Teka, di na wala siyang suot sa pangibaba. Ako, patingin sa akin ang babae. Bakit parang naiiyak siya? Andito ka. Nahanap na kita. Akala ko, hindi na tayo magkikita muli eh. Ha? Ako? Sorry, miss, pero hindi kita kilala. Miss, sandali. Teka, bitiwan mo ako. Bakit ka nangyayakap? Pasensya na, pero ngayon lang kita nakita. Lumayo ka muna, miss. Ano? Hindi mo ko kilala? Mahal, ako to si Aurora. Sorry, miss. Pero nagkakamali ka. Gano'n makabilis ang pagkalimot mo sa akin. Matapos ang lahat ng isinakripisyo ko para lang makita at makasama ka. Paano ako ngayon? Pasensya ka na, miss. Hindi talaga kita kilala. Wala akong kinalaman sa sinasabi mo. Baka si Manuel, miss! Miss! Sandali! Huwag ka muna umalis! Sandali lang! Sino kaya yung babaeng yun? Bakit sobra naman ata ang pag-iiyak niya nung sinabi ko hindi ko siya kilala? Di kaya napagkamalan niya akong si Manuel? Kaso hindi ko na naitanong. Hindi naman ako pwedeng umalis dito at magsisimula na ang patimpalak. May natapakan ako kung anong bagay sa sahig. Teka, pupulutin ko lang. Parang mga perlas. Wala naman akong mahuling isda sa laot. Ating gabi na. Ilang oras na rin ako nakaupo sa may batuhan at naghihintay dito sa isla. Ngunit wala rito si Aurora. Ilang isla na bang naikot ko sa ilang linggong hindi kami nagkikita? Teka, anong klaseng musika yun? Parang may umaawit ah. Pamilyar ang tinig ngunit hindi naman yun si Aurora. Para akong dinuduyan. Bumibigat ang mga mata ko sa antok. Aurora, sana dumating ka na. Lubos na ang pangungulila ko sa'yo, Aurora. Aurora. Samuel! Manuel! Pumangon na nga kayong dalawa, hapon na! Nay, gising na po ako. Nagtitiklop na po ng kumot. Wala rito si Manuel, Nay. Hindi ba dapat umaga ang balik niya? 2:00 pasado na ho ng hapon. Nako,
Wala pa ba siya? Ang akala ko'y narito na. Pambihira. Nasa pampang na ang bangka niya eh. Hinahanap nga siya ni Arturo kaninang tanghali. Ang sabi ko baka natutulog na sa kwarto ninyo. Ako lang ang natutulog dito simula pa kaninang 2:00 na madaling araw. Nang umuwi ako galing sa plaza. Ay, Diyos ko. Ano kaya nangyari sa anak ko? Bakit wala pa siya hanggang ngayon? Nay, namumutla po kayo. Nay, huwag na kayo mag-isip na masama. Wala namang bagyo kagabi at wala rin malakas na ulan o hangin. Kalmado ang dagat buong magdamag. Kung kailan bago ang bangka niya, saka pa siya nawawala ng ganito. Baka po may pinuntahan lang. Hahanapin ko na lang muna, Nay. Upo muna kayo dito sa gilid ng kama. Sandali lang Ikukuha ko kayo ng may inom. Nakakapagtaka nga talaga na wala pa si Manuel dito. Kadalasan pagkatapos niya may isda ay natutulog yun hanggang hapon. Pero nasaan siya ngayon? Uy, Arturo! Gisa ka riyan sa dalampasigan? Emote lang sa hapon, ganun. Ay, huwag ka nang mangulit, Tonyo. Nag-aalala ako kay Kuya Manuel eh. Ha? Bakit naman? Hindi ba tayo ng bagong bangka niya? Nakatali naman kasama ng ibang mga bangka ng mangingisda sa bayan natin. O anong problema? Oo nga, nandito ang bangka niya. Pero si Kuya Manuel, hindi umuwi ng bahay. Hanggang ngayon, hinahanap pa rin siya nila Tiang Lourdes at Kuya Samuel. Bakit may pagka-disappearing act naman itong si Manuel? Baka naman nagtatampo sa'yo at nanood ka lang ng pageant imbis na sumama ka mangisda. Tonyo! Arturo! Oh, Samuel! Buti nandito ka na, no? Nasuri ko ng mga perlas na nakuha mo sa backstage. Tunay ang mga yon. Kung gusto mo, bibilhin ko na, no? Saka na natin pag-usapan yan. Tulungan ninyo ako magpunta sa kalapit na isla. Si Mang Pilo. Napadaan daw doon kaninang umaga. At nakita niyang may lalaki nakatayo sa may batuan doon. Baka si Manuel yun. Bakit naman mag-island hopping si Manuel kung andito ang bangka niya? Hindi ko rin alam. Kailangan mahanap na natin ang kapatid ko. Sobrang nag-aalala na rin si nanay. Balisa at panay ang pagdarasal ng rosaryo simula pa kanina. Ay naku, dito na lang ako at baka biglang dumating si Manuel. Para may maghahanap din sa kanya dito sa bayan. Ay nako, ang sabihin mo, takot ka lang sumakay sa bangka. Ikaw pa, takot na takot kang lumapit sa dagat eh. Ay nako, kahit ano pang sabihin mo dyan. Bahala na kayo. Balitaan nyo na lang ako kung anong ganap. Ingat kayong dalawa, ha? Oh, Arturo. Ang aga mo naman umakyat ng ligaw. Sira, ilig mo pang magbiro kung ano-ano na nangyayari sa bayan natin. O nga pala, maalala ko, bigla ka naglaho nung pageant sa plaza. Madalas ngayon, lagi ka na lang hindi mahagilap. May inasikaso ako importante. Ay, bakit? Ano ba nangyari at napadpad ka na naman rito? Isang linggo na simula nang mawala si Kuya Manuel eh. Nakailang ikot na rin kami sa lahat ng isla rito. Sa paghanap, wala pa rin. Tapos ngayon, si Celso naman na taga-aplayang nawawala. Ano? Pakiulit nga si Celso? Ang isa pang yami ng baryo natin na Jowa Bells ni Carlita nawawala? Oo, at may chismis na kumakalat ngayon. Ano naman daw? Eto magkasama raw si Carlita at Celso sa Isla Puti nang mawala ang binata. Ang pangalawang maliit na isla malapit rito sa atin? Yung tambayan daw ng mga Shokoy at Sirena, sabi ng matatanda? Oo, yun nga. At ang sabi pa... O anong sabi pa? Nakarinig daw si Carlita ng malambing na tinig na parang umaawit. At ano, ituloy mo? Ayun, nakatulog raw siya. Pagising niya, wala na si Celso. Paano naman nakabalik si Carlita rito? Sabi nila, nakitang lumulutang ang bangka ni Celso. Sakay ang natutulog na si Carlita kaninang 6:00 ng umaga. Nadaanan ni Mang Dario nung papunta siya sa laot. Ay, naku.
Ano naman kaya nangyayari at nagkakawalaan ng mga kalalakihan? Marunong pa ang mga kidnapper. Puro gwapo at matipunong binata pang natipuhan. Ako, Ito pa ang pinakamatindi. Sa lahat ng kakaunting sinabi ni Carlita. ano? Kaluka ka, hindi pa pala tapos ang kwento. Sabihin mo na. Sabat ka kasi ng sabat eh. Ano na nga? Sabihin mo na. Huwag kami... Ito may mga perlas daw na nakita sina Celso at Carlita sa Isla Puti. Kaya raw sila nagtagal doon. At dahil yun, namulot sila ng mga perlas. Namulot sila ng perlas? Hindi kaya ang perlas na kagaya ng napulot ni Samuel ang tinutukoy ni Carlita? Arturo, manghiram ka nga ng perlas kay Carlita. Sabihin mo susuriin ko para mapalitan ng pera. Naku, malabo yun. Tulala si Carlita ngayon. Pagkatapos niyang masabi ang lahat na nakita niya, hindi na siya nakakapagsalita. Nay, kumain ho muna kayo. Hindi po pwedeng nakatulala lang kayo lagi at nagdarasal. Kapag bumalik po si Manuel at nakita kayong nangangayayat ngayon, mag-aalala po ng gusto yun. Ang kapatid mo, kumakain kaya siya? Bakit hindi pa siya bumabalik kasi? May nagawa ba tayong hindi niya nagustuhan? Nay, hindi naman. Hindi kaya nakipagtanan na ang kapatid mo? Mas gugustuhin ko pang nakapagtanan na lang siya kaysa ganito na hindi ko alam kung nasan ba siya. Wala naman ho akong kilalang nobya ni Manuel, Nay. Sigurado ka ba? Parang malungkot siya nung mga nakaraang linggo bago siya nawala eh. Pero ilang buwan naman siyang laging masigla at masiyahin tuwing pumapalaot, hindi ba? Hindi kaya, baka may nobya ang kapatid mo nang hindi lang natin alam. Nay, kung ganun ho na nagtanan, sana'y sinabi na lang niya. Wala namang nagtatana na nagpapaalam, anak. Oo nga po, pero Nay... Oh, bakit nanlalaki ang mga mata mo? May naalala ka ba? Wala ho. Kumain na ho kayo, Nay. Parang may nababanggit nga na pangalan si Manuel kapag natutulog. Aura? Ara? Aurora? Tama, Aurora nga. Bakit pamilyar ang pangalang Aurora? Saan ko ba narinig yun? Talagang dito na naman tayo nag-meeting. Dapat sa bahay na lang at nakakaitim itong hangin sa dagat. Alam niyo namang ayoko sa dagat eh. Maitim ka naman talaga dati pa eh. Ay? Kakapapaya soap mo lang kaya ka pumuti. Aba, ito talaga. Namumuro ka na sa akin, Arturo, ah. Siya. Oy, Samuel, ano bang urgent na pagmimitingan? Nabalitaan niyo na ba? Na nawawala na rin si Carto? Pati ba may asawang hindi kagwapuhan ngayon kinukuha na ng may-ari ng perlas ng silanganan? Anong perlas ng silanganan? Tsaka huwag ka nga manlait. Alam mo kung anong kanta mo. Uy, maganda talaga ako, no? Sa tingin ko talaga, kung saan man galing ang perlas, siyang kidnapper. Ang bulong-bulungan ngayon ng matatandang mangingisda. Si Rena raw ang dahilan ng pagkawala ng mga lalaki rito sa atin. Si Rena? As in, Little Mermaid? Hindi siguro siya little kasi nabibitbit niya ang 3 matatangkad na lalaking matipuno ang katawan at batak sa pangingisda. Ay, teka lang nga lang ha. Baka bet ng sirena rin ang mga lalaking masarap sumisid. Hoy, puro kakalokohan eh. Bakit ba sinasama ka pa namin ni Kuya Samuel sa usapan? Tumigil na nga kayong dalawa. Kailangan natin gumawa ng paraan. Hindi pwedeng papayag na lang tayong maubos sa mga lalaki sa baryo natin. Ang swerte nito ni Tonyo. At bakit naman? Hindi ka kasi kukunin na si Rena dahil ayaw nila ng syoke. Samuel, pigilan mo ko. Kakalbuhin ko yung pinsan mo.
Mamayang gabi, simulan natin magronda rito sa baryo. Para magmanman na rin ang mga kakaibang kaganapan. Sige. Bukas naman ng umaga, kausapin natin muli ang mga matatandang nagsasabi na si Rena ang posibleng dahilan ng pagkawala ng mga lalaki rito sa atin. Kailangan natin malaman ang totoo. Baka sakaling mahanap natin si Manuel at ang iba pa. Sige, kuya. Ronda, hindi naman ako mukhang tanod. Oo nga, hindi. Mukha kang huhulihin ng tanod. Ay, napakagaling niya talaga. Ang daya talaga niyang ni Tonyo. Hindi talaga sumama magronda eh. Disney princess daw siya, kaya hindi raw siya magtatanod. Puti na lang din at baka nagduguan tayong ako sa pagtatalo ninyong dalawa. Siya naman ang... Kuya, may tao ron oh. Oo nga. Nakadapa sa may dalampasigan. Bakit parang... Kuya, babae yata, mahaba ang buhok eh. Tara, lapitan natin. Antayin mo ako dito. Kuya, walang suot na saplot sa katawan. Aray! Ba't mo ko hinila? Tumalikod ka. Ako na lang ang lalapit. Aalisin ko ang jacket na suot ko at siyang itatapis ko sa babae. Uwi ka muna at kumuha ng damit. Tuwalya o kahit anong pwede niya ibalot sa katawan. Bakit ako aalis? Ako muna nakita sa kanya eh. Dapat ako ang... Arturo! Oo nga, sabi ko na aalis na nga ako eh. Gagawin ko na sinabi mo. Miss? Mukhang walang malay tao. Mabuti at malayo-layo siya sa tubig dahil kung nagkataon, ay baka naanod siya pabalik sa dagat. Hindi ko may susuot sa kanya ang jacket na hawak ko kaya ipapatong ko na lang sa katawan niya. Ano kaya nangyari sa kanya, no? Bakit wala siyang saplot? Mabuti at walang manyaki sa baryo namin. Ang ganda at ang kinis ng balat niya. Maayos ka, Samuel. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Ano kaya ang itsura niya? Kasing ganda kaya ng mukha niya, ang katawan niya. Miss, hahawiin ko lang ang buhok mong nakatakip sa mukha. Ang ganda niya. Mukhang anghel. Gumalaw siya. Naatras muna ako at baka matakot siya sa akin. Aray, masakit ang mga binti ko. Miss, huwag ka munang tumayo ah. Sandali, ang jacket, isuot mo muna. Tatalikod lang ako. Ano ba ito nakita ko? Buong katawan na niya, nasilayan ko. Jacket? Ito bang bagay na to? Ha? Oo, yan nga, yung bagay na yan. Basta yung nakapatong sa likuran mo kanina. Sabihin mo ko kapag nakasuot ka na, ha? Hindi ko alam kung paano. Sandali. Pipikit lang ako para matulungan kita. Ipasok mo rito sa mahabang mangga sa mga braso mo. Ayan. Nakasuot na ba? Oo. Sasara ko ang mga botones, ha? Huwag ka munang gumalaw. Dahil matangkad ka, medyo maiksi sa'yo ang jacket ko. Hanggang kalahati ng hita mo lang. Antayin natin ang pinsan ko. Nagpakuha ako ng damit sa kanya. Ayan. Maayos na. Didilat na ako, ha? Salamat. Ako nga pala si Samuel. Samuel, kay gandang pangalan. Ako naman si Nerissa. Ayos ka lang? Bakit parang hirap na hirap kang tumayo? Lalayan na kita. Akin na ang kamay mo. Hindi pa kasi ako sanay. Ano yon? Sabi ko, ang lambot ng mga kamay mo.
Nako, hindi naman. Batak nga sa lambat at lubid itong mga kamay ko. May tutulayan ka ba rito sa amin? Ano bang tanong ko? Malamang wala. Napadpad lang ako sa lugar nyo. Wala akong kakilala rito. Sa amin ka na lang muna tumuloy. Halika na. Sigurado bang patutuloyin mo ako sa inyo? Oo naman. Bakit naman hindi? Napakabuti mo kung ganon. Grabe, ang lakas ng ulan. Basang-basa na ako kahit nakapayong. Ay, sa wakas nagbukas ka rin. Tonyo, pinapupunta ka ni Kuya Samuel sa bahay. Magdala ka raw ng mga damit na pambabae. Ay, utos ka agad. Wala man lang magandang umaga sa magandang tunit. Ay, nako, bilisan mo na lang. At duster lang ni Tia Lourdes ang naipasuot ni Kuya Samuel sa bisita niya kagabi. Pinapabili niya ako ng damit sa bayan pero sabi ko baka may extra ka ritong damit na pwedeng ipahiram. Teka lang bisita? Duster? Damit na pambabae? Ay, sumakit bigla ang ulo ko. Mukha nga. Napakapit ka pa sa noo mo at namutla ka pa. Dalihan mo na. Ang dami mo namang arte. Sandali lang Paliwanag mo nga muna. Ano ba nangyayari? Bukod sa ang lakas ng ulan dito sa atin, malakas ang alon at parang galit na galit ang dagat. O, bukod pa ron, anong ganap kay Samuel? Ay nako, balisang-balisa ka. Sabi na nga ba, type mo yan si Kuya Kunyari ka pa na magbarkada lang kayo. Arturo! Bibigwasan na talaga kita! Hay, ganito. Basta may nakita kaming babaeng walang malay na nakahubad sa dalampasigan kagabi. Tinulungan ni Kuya at inuwi sa bahay. Babae? Iniuwi sa bahay? At pumayag ang nanay niya? Siyempre. Alam ang paalisin niya yung babaeng ubod ng ganda at sexy. Parang sumigla nga si Tiang Lourdes nang makitang nag-uwi ng babae si Kuya Samuel. Ay naku, umalis ka na nga. Masakit ang puson ko. At first day na regla ko, pakisabi sa kuya mo wala akong damit na mapapahiram. Babush! Anong problema nun? May lalaki bang nire-regla? Buti na nga lang nagbigay ng pera si Kuya. Bibili ko na lang ng damit si Nerissa sa Tianggihan. Sana lang tumigil na ang pag-ulan. Saan mo ba talaga nakilala si Nerissa? Nakita ko nga po sa dalampasigan ay. Bakit ba tayo bumubulong? Di naman niya tayo naririnig Dalhin mo na nga itong platong may itlog sa lamesa. Pagkaluto nitong isda, tawagin mo na ang bisita mo para makapag-agahan na, ha? Buti at tumila na ang ulan. Sinilip ko na nga sa kwarto kanina pagising ko. Kaso wala po sa loob. Ha? Paanong wala sa kwarto? Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi niya tayo maririnig. Mukhang umalis na. Ay, sayang naman. Ano bang sayang, Nay? Ay, naku. Akala ko pa na may magkakaasawa ka na. Nay! Ang bihira. Hindi nga natin kakilala yung babae. Asawa ka agad. Ngayong nawawala ang kapatid mo, sana lang ay maging normal na ulit ang buhay mo. Hindi yung lagi ka nalang balisa at naghahanap sa kapatid mo sa lahat ng oras. Nay, nararamdaman ko pong buhay pa si Manuel. Kaya kailangan ko pong mahanap siya. Hayaan mo anak, may awa ang Diyos, ha? Mahahanap din natin si Manuel. Ay naku naman, ang lakas naman kumatok nun. Tingnan mo nga muna yon. Opo, Nay. Sandali lang Kuya Samuel! O Arturo, pasok ka. Basang-basa ka at humahangos ka pa sa pagod.
Di ba may payong kandala kanina? Yung payong nilipad eh. Ang lakas ng hangin kanina sa labas. Parang may buhawi. O, asan ang pinakuha ko sa'yo? Sa bagay, di na kailangan. Umalis na si Nerissa. Ha? Umalis na? Sa bagay, wala rin ako nakuha damit. Sarado ang mga tindahan kanina dahil sa ulan. Si Tonyo wala rin daw damit eh. Hayaan mo na. Mabuti at huminto na ang hagupit ng ulan. Kuya, mabuti na lang at naitabi na natin ang 2 bangka natin kahapon. Baka nadamay pa tayo sa trahedya. Ha? Anong trahedya? Sabi naman sa radyo wala raw bagyo. Buti na lang at tumigil na ang ulan. Kanina parang galit na galit ang langit at dagat. Kuya, may masamang nangyari kanina habang isinisilong ng mga kalalakiang mangingisda ang mga bangka nila sa kasagsagan ng ulan. Ano ba yun? Ang sabi ng mga tao, baka raw tinangay sila ng malakas na alon o kaya kinuha ng sirena, kuya. 7 lalaki ang sabay-sabay na nawala. Ha? 7? Oo. Ano paanong nawala? Naanod ng alon? Nalunod ba? Yun nga, hindi nga maipaliwanag eh. Wala raw kasing ibang tao ron. Ang sabi lang ng mga kaanak ng mga 7 lalaki, isisilong raw nila ang mga bangka. Tapos, nang tumila na ang ulan at wala pa yung mga kalalakihan, nagpunta sila sa dalampasigan. Pero... Ano? Wala na sila? Yun nga, kuya. Kalmado na ang dagat. Wala lang ulan pero wala rin yung 7 lalaki. Ang sabi pa ng mga nagpunta ron, naiwan daw ang mga bangka na parang walang nangyari. Paano naman nangyari yun? Hindi nga nila alam eh. Kaya ayun, sinisisi na naman ng mga kabaryo natin yung mga sirenang lamang dagat na sila daw ang nangunguha ng mga lalaki rito. Ano nga ba nangyayari? 10 na ang sumatotal ng nawawalang lalaki rito sa baryo. Kapag nagkataon, mauubusan ng lalaki ang baryo natin. Kailangan mas dalasan ng pagroronda. Pasasaan ba at matutuklasan ko rin kung anong sanhi ng lahat ng ito? Sirena man o hindi. Kuya Samuel, ano nga palang nangyari kay Nerissa? Bakit siya biglang nawala? Yun ang Arturo. Hindi ko rin alam. Maayos naman ang sinabi ko sa kanya noong gabi bago ko isinara ang pintuan ng kwarto kung saan ko siya pinatulog. Sa sala ka ba talaga natulog? Hindi kayo nagtabi sa kama? Ikaw na bata ka. Ang halay ng isip mo. Hindi Kahit ubod ng ganda si Nerissa, babae pa rin siya na dapat igalang at alagaan. Ay, iba ka. Baka natipuan mo na talaga, kuya. Ganda niya, no? Mukhang artista. Parang may kahawig nga siya. Teka, ano pala yung supot na hawak mo? Kanina mo pa yung dala-dala. Ayun na nga. Ipapasuri ko sana kay Tonyo. Kaso walang tao sa bahay nila. Teka, mga perlas na naman yan? Bakit ang dami mo yatang perlas? Nakita ko to sa unan sa kama ko. Nung umagang umalis si Nerissa, ito na lang ang inabutan ko sa silid. Ha? Iniwanan ka ng mga perlas? Teka, sandali. Patingin nga. Bakit parang katulad ng hugis at kulay ng nakita mong perlas sa backstage nung pageant? Mas maliit nga lang to ng konti. Kaya nga ipapasuri ko. Gusto kong malaman kung magkaparehas nga sila. Gusto ko mapatunayan. Kuya Samuel, hindi kaya... Ano yun, Arturo? Hindi kaya alahera yung si Nerissa? At magbebenta siya ng perlas kaya... Ay, ang hina mo naman. Akala ko pa naman naiintindihan mo na ang mga hinala ko. Kuya naman. Malakas ang kutob ko na kailangan ko mahanap si Nerissa. Baka matulungan niya ako na makita ang kapatid ko.
si Tonyo sa kabilang bayan. Ibinilin pa naman ni Kuya Samuel tong mga perlas. Papasuri ko raw para malaman niya kung magkaparehas nga ang napulot niya noon sa backstage ng pageant. Teka, pero nasaan kaya si Tonyo? Sabi ng kapitbahay niya si Aling Bebang, bigla raw umalis kaninang umaga at may dalang maleta. Ang islang yun na lang ay hindi pa namin nagalugad ni Arturo. Hinintay ko talaga ang kabilugan ng buwan upang maging tanglaw sa aking gagawin ngayong gabi. Tanaw ko na mula rito ang isla. Mabuting patayin ko ang motor ng bangka at magsagwa na lamang ako papunta ron. Mahirap na. Baka naroon nga ang bumiyag sa kapatid ko at matulugan pa nilang may paparating. Kaunti pagsagwa na lang malapit na ako sa pangpang. Habang mas lumalapit ako sa isla, ay may naririnig akong umaawit. Gagamitin ko tong dala kong pantakip sa tenga. Kung ano man ang musikang yon, hindi ko yan dapat marinig. Kailangan mas mag-ingat ako para hindi ako matulad sa mga kalalakihang nawala sa baryo. Napakakapal na mga damo dito sa isla. Mabuti na lang at nagdala ko nitong bolo. Sa tulong ng bolo at ng liwanag ng bilog ng buwan, natatagpos ko ang mga damo at halamang humaharang sa daan. Ito isang malaking kagubatan. Sandali lang. Ano yung nakikita ko? Sapatos. Sapatos ni Manuel. Bukod sa sapatos, meron ding kwintas na panlalaki. Magamit to ng mga taga-baryo Ibig sabihin, naririto ang mga nawawalang kalalakihan. Naririto ang kapatid ko. Prinsesa Nerissa, hindi pa ba tayo babalik sa kaharian ng mga Sirena? Hindi pa tapos ang misyon natin. Ilang linggo na tayong narito sa Pangpang. Nagiging kulay abo na ang mga kaliskis ng dating ginunto ang buntot mo dahil sa dami ng enerhiyang nagagamit mo sa hindi ko pa nahahanap si Aurora. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakikita kung sinong may gawa ng pagkawala niya. Pero, pabalik na galing sa norte ang hari. Sigurado nga hanapin ka ng ama mo, ang sibat niyang ipinagkakatiwala sa'yo habang wala siya. Sa tingin mo ba gusto kong manatili rito sa lupa? Kailangan mahanap ko si Aurora bago bumalik ang aming ama. Malaking sakunang mangyayari kapag... Hindi ba't sakuna na nga ang ginagawa mo? Kailangan ko lang mahanap ang kapatid ko. Kung hindi ko aakitin at bibihagi ng mga tao rito sa lupa, paano ko malalaman kung nasan si Aurora? Aurora? Kilala niyo si Aurora? Si Aurora, hinahanap ko rin siya. Tumigil ka! Bakit narito ang lalaking yan? Bakit inalisan mo ng busal na damong dagat ang lalaking yan, Clarissa? Ibalik mo yan sa kulungan, Clarissa, kung ayaw mo. Napagtanto ko batay sa pagbasa ko ng memorya niya na siya si Manuel, ang lalaking ikinikwento ni Aurora. Siyang ipinunta ng kapatid mo sa lupa, Nerissa. Baka makatulong siya. Wala yang magagawa. Ang nilalang na yan ang dahilan kung bakit nawawala ang kapatid ko ngayon. Nerissa, ano ba talaga nakita mo? Simula nang bumalik ka mula sa lupa ng isang araw, balisakan at laging umiiyak. Nakita ko si Aurora sa alaala ng lalaking kamukha niyang lalaking bihag na yan.
May isa pang lalaking kasing gwapo nitong si Manuel? Kambal silang gwapo? Clarissa! Ako'y mananahimik nang muli. Ano pa ang nakita mo sa alaala ng Tagalupa? Matapos ang pagkikita nila sa isang lugar sa lupa, biglang nawala na si Aurora. Wala na akong makitang imahe ng kapatid ko sa mga lalaking nabingwit ko at dinala rito sa isla. Tumigil kang hangal na lalaki ka! Kumalma ka muna, Nerissa. Halika muna at lumangoy muli sa tubig. Mahusay ang kuwebang to dahil may lagusan patungong dagat. Alam ko, kaya hindi dapat matagpuan ng mga walang kwentang nilalang ang kuwebang to. Shh, halika na. Magpahinga ka muna. Bilog ang buwan ngayon. Maraming isda tayong makakain sa dagat. Makabubuti yun sa'yo. Kailangan makalangoy ka muli ngayon upang umaliwalas kahit kaunti ang pakiramdam mo. Dalhin mo ang sibat. Halika na. Sige, pero itali mong maigi ang bihag. Mauuna na ako sa dagat. Sa wakas, narating ko rin ang kuweba. Dito ko itinuro na mga gamit na napulot ko. Ang laki ng kuwebang ito. Mula sa bukana, hindi akalain ganito kalaki ang loob. Kailangan ko mag-ingat. Basa ang mga batong hapakan ko. Naku po! Naulog pa ang pantakip ko sa tenga nang madulas ako sa batuan. Mabuti na lamang. At wala na ang kakaibang musika na narinig ko kanina. Bangon na, Samuel. Mahaba pa ang lalakbayin mo. Mukhang mahaba pa itong lagusan ng kuweba. Wow! Parang may indoor swimming pool. Napakalinaw ng tubig ng dagat dito sa loob ng kuweba. Kung malalaman to ng mga taga-baryo, malamang ay maging lugar pasyalan din to. Ano yun? Parang may tawa. Lalapitan ko para makita kong maigi. Manuel! Maiba nga ako, Nerissa. Bakit hindi ka humingi ng tulong sa kakambal ng Manuel na yon? Siguradong hinahanap niya rin ang kapatid niya. Kung malalaman niyang pakay mo, baka mas mapabilis ang paghahanap mo. Wala akong tiwala sa mga tagalupa, lalo na sa mga lalaki. Huwag mo naman itulad ang lahat kay Antonio. 30 taon na ang nakalipas, kalimutan mo ng lalaking nanlokot muntik nang pumatay sa'yo. Kung hindi niya ninakaw ang kabibi ko, kung hindi niya ako muntikang ibenta para gawing atraksyon ng mga tao, hindi sana mamamatay si ina. Isang trahedya ang nangyari noon, Nerissa. Kaya mahigpit na ipinagbabawal ng hari na iyong ama sa mga sirenang pagtungtong sa lupa o pagpapakita man lang sa mga tao. Ngunit hindi sinunod ni Aurora ang utos ni ama. Kaya ngayon naririto tayo at naghahanap sa kanya. Bata pa ang kapatid mo at hindi niya nauunawaan ang naganap noon. Pinatay ng mga tampalasang tao ang aking ina habang inililigtas niya ako. Isinakripisyo ng reyna ang buhay niya para mailigtas ka. Kaya mas lalo kang dapat na mag-ingat na hindi matuklasan ng mga tao. Wala akong pakialam! Nerissa, ngayong nasa akin ang makapangyarihang sibat ng hari at Diyos ng karagatan, kapag nalaman kong bihag ng mga tao ang kapatid ko, hindi ako magdadalawang isip na lunurin sa tubig at burahin sa mapa ang buong bayan nila. Samuel, anong ginagawa mo rito? May nakakita ba sa'yo nang pumasok ka rito sa kuweba? Magpalingalinga ka rin. Baka may nakamasid sa atin. Wala naman ako nakita. Tara na. Kaya mo bang tumayo? Sandali.
Bakit ang daming perlas dito, Manuel? Loko, mahabang salaysayin. Tumakas ka na, Samuel. Hindi ako pwedeng umalis rito. Kailangan kong... Ha? Bakit ako tatakas na mag-isa? Ang tagal kitang hinanap. Ang ibang kalalakihan sa baryo natin, alam mo ba kung nasaan? Nasa kabilang... Manuel! Mali ka ng kinalaban, Samuel. Hindi mo makukuha yung nilalang na yan. Clarissa! Itali mong muli ang bihag. Ikaw, Samuel, lumayo ka kung ayaw mong patamaan din kita ng kidlat. Nerissa? Nerissa? Ako nga. Bakit parang gulat na gulat ka? Nahirapan ka bang makilala ako dahil maayos ang damit ko o dahil nakadamit ako? Paano mo nagawa yun? Pasalamat ka. Naging mabait ang pakikitungo mo sa akin. Yun lang ang dahilan ko para hindi kita saktan ngayon. Umalis ka na kung ayaw mong mapahamak kayong dalawa ng kapatid mo. Hindi! Hindi ako aalis hanggat hindi ko kasama si Manuel! Nerissa! Ikaw ba ang kumuha sa ibang mga lalaki sa baryo? Kumuha? Hindi ko sila kinuha. Kusa silang lumapit sa akin, kusa silang sumama, hindi ko sila pinilit. Ang tinig ng sirena. Ang musikang yun na nakakahalina. Sa'yo nagmula? Bakit, Nerissa? Bakit mo ginagawa to? Bakit? Dahil kinuha niyong tanging kayamanang meron ako. Ilabas niyo ang kapatid ko! Anong kapatid? Anong ibig mong sabihin? Si Aurora. Ang pinakamamahal ko. Hinahanap niya rin si Aurora. Tumahimik ka, Manuel! Makipagtulungan ka na kay Samuel, Nerissa. Malapit ang ikalimang kabilugan ng buwan. Babalik na ang hari at tumahimik ka, Clarissa! Nerissa, gusto ko ring mahanap si Aurora. Kahit hindi mo na ako iligtas, Samuel. Tulungan mo lang kami. Hanapin mo si Aurora. Malamang ay nasa baryo siya at bihag ng kung sino. Ano? Hindi ko maintindihan. Pagmasdan mo, Samuel. Isa kang... Sirena? Samuel! Hinimatay siya at nahulog sa dagat! Samuel! Para sa isang mangingisda, ikaw lang ata ang hindi marunong lumangoy. Buti niligtas ka pa ni Nerissa. Ang init pa naman ng ulo niya. Salamat sa pagligtas sa akin, Nerissa. Marunong lumangoy yung si Samuel. Kaso lang may trauma kapag nabigla sa tubig. Hindi ko kailangan ng kwento ng buhay niyo. Igapos mo na yan, Clarissa. Mag-usap tayo, Nerissa. Tama si Manuel. Pwede ko kayong tulungan na mahanap si Aurora. Aurora. Parang pamilya ng pangalan ni Aurora. Tama! Siya ang babae nakita ko sa backstage. Tama. Napagkamalan niyang ikaw ang kakambal mo kaya lumabas siya ng lugar na yon na umiiyak at wasak ang puso. Alam mo ba kung anong epekto sa sirena ng pagkawasak ng puso? Ay, Nerissa. Hindi namin sinasadya. Hinanap ko rin naman si Aurora. Kaya nga ako napadpad dito sa isla. Tumahimik ka! Hindi pa ako tapos magsalita. Ang init naman ng ulo mo, mahal na prinsesa. Kalma lang. Sige, sabi ko nga, tatahimik na ako at nakatutok na yung sibat ng mahal na hari sa akin eh. Sa pagkadurog ng puso ng isang sirena, dahil sa matinding dalamhati, manghihina ang mga hiram na binti at paa niya at magiging buntot ng sirena kahit hindi madampian ng tubig. Mas malalaking perlas ang iluluha niya dahil sa pighati. Alam ba ninyo ang ibig sabihin nun? Naintindihan ko na. Marahil ay may nakakita sa pagbabaguhan niyo ni Aurora sa plaza at kinuha siya at tinago. May tama ka! Clarissa! Sinabi ng tumahimik ka lang. Gusto ko lang naman gayahin yung narinig ko sa isang tagalupa eh. Mas sumasakit pa ang ulo ko dahil sa'yo. Puntahan mo ang ibang bihag. Isama mo na yung Manuel na yan. Siguruhin mong maayos ang pagkakatali. Mag-uumaga na rin. Sa lahat naman ng may bihag, ang prinsesa Nerissa lang ang may pa-buffet tsaka may maayos na accommodation. Diig pa ninyong nasa hotel ah. May paisda at prutas na rasyon pa sa inyo araw-araw.
Alam ko namang hindi kayo masasamang Serena eh. May misyon lang kayong kailangan gawin. Gusto ko sana makatulong sa paghahanap kay Aurora. Hindi mo ba nakita kung ganong panlilisik ng mga mata sa'yo ni Nerissa? Wala akong pakialam doon. Mahal ko si Aurora. Gusto ko siyang mahanap. Ako mismong papatay sa kumuha sa kanya. Chusero ka, bawal kayang pumatay. Kahit naman kami, bawal din. Matinding kaparusahan kapag kumitil kami ng buhay, lalo na ng buhay ng tao. Kayo lang namang mga tao ang nananakit sa aming mga sirene. Napakaganid nyo kasi. Hindi naman lahat. Okay, sa bagay. May very few na hindi ganid. Clarissa, baka pwedeng pakawalan mo na lang ako. Tutulungan ko si Samuel na hanapin sa Aurora. Paano naman ako makakasiguro na totoo ang sinasabi mo? Hindi ba nakakabasa ka ng isip at memorya kapag nahawakan mo ang parte ng katawan ng tao? Oo, pero... Sige, pinapayagan kitang basahin ang isip ko at silipin lahat ng alaala ko. Makikita mong wala akong masamang intensyon kay Aurora at sa mga sirena. Alam kong mapapahamak ako pero sabi nga nila, YOLO, just do it, ganun. Para sa isang sirena, napaka-moderno mo ah. Narinig ko lang sa kakahanap ko dati kay Nerissa. At ngayon kay Aurora. Kung sino-sino nang nakikilala ko. O siya, ang dami ko ng daldal. Noong mo na lang hahawakan ko para mas mabilis mabasa. Maraming salamat at pinayagan mo akong bumalik sa baryo. Ikaw pa mismo ang naghihila ng bangka o papuntang Pampang. Makakakuha ka ng atensyon kapag umaandar ang motor ng bangka mo. Nerissa, paano nga pala nagiging damit ang kaliskis mo kanina? Bakit nung makita kita nung una Nakahubad ako? Oo. Ibig ko sabihin Ginamit ko lang ang kapangyarihan ng sibat ni Ama kaya nakapagdamit ako pagkaahon sa tubig. Ngayon, wala sa akin ang sibat, wala akong saplot kapag nagkaroon ako ng mga paa. Sabi ko nga kailangan makahanap ako ng damit kaagad kapag dumaong na tayo sa dalampasigan. Bakit parang hinihingal ka? Nakaupo ka lang naman dyan sa loob ng bangka. Ha? Di naman sasama ka ba talaga sa Pampang, Nerissa? Hindi ako aahon sa tubig. Magkita tayo mamayang gabi sa bahay niyo. Bago yon, hanapin mo muna ang kapatid ko. Mag-iiwan ako ng damit sa bangka na to mamaya. Yun ang gamitin mo pag-ahon mo. Hihintayin kita. Gawin mo ang lahat para makita mo si Aurora, Samuel. Kung gusto mong makalaya si Manuel at ang mga kabaryo niyo. Ang laki ng bahay nila, Tonyo. Bigatin pala talagang pamilya nila. Kilalang kilala din sila dito sa kabilang bayan. Sabi ni Kuya Samuel, text ko raw ko agad siya kapag narito na ako sa bahay nila, Tonyo. Kailangan ko raw masilip kung may swimming pool at sabihin ko siya agad. Teka, aakyat muna ako saglit ng bakod para masiguro. Hala, meron nga. Ang galing ni Kuya Samuel. Paano niya nalaman na may pool sila, Tonyo, rito? Ayan, na-message ko na si Kuya. Phase 2 na ng utos. Ang ipasuri ang mga perlas. Wow, may doorbell pa ang gate nila. Sa bayan namin, pandikatok lang to eh. Dito may doorbell. Pindutin ko nga ng ilang beses. Makukulitan kaya si Tonyo? Sino yan? Makapindot ka parang ala ng bukas ha. Sino ba yan? Tonyo! Ako to, si Arturo! Tunit nga, tunit. Tonyo pa rin kahit ano pang sabihin mo, kahit umirap ka pa dyan. Ay nako, ano naman ginagawa mo rito? Grabe ka naman. Palingalinga ka pa na parang ikinahihiya mo ako. Parang inis na inis ka pa. Bawal ba akong dumalaw dito? Para namang hindi tayo magkaibigan. Ay nako, may kasama ka ba? Wala. Ako lang. May inutos kasi si Kuya Samuel tungkol sa mga bago niyang perlas. Pero
Pwede ba maki-CR? Hihina ako kanina pa eh. Ay, siya sige. Pasok ka pero dumiretso ka lang sa loob ng bahay Nakabukas naman ang pintuan. Huwag ka nang tumingin sa bakur. Wow! May swimming pool ang bahay mo. Uy, Tonyo, pa-swimming naman Gusto ko rin makaranas na lumangoy sa hindi tubig alat. Sinabi ng diretso lang sa loob Arturo, sandali, huwag ka nang lumangoy dyan. May kasama ka? Bakit parang may nakababad sa tubig? Parang may kumikinang sa... Tonyo! Bukod sa naiirita ako sa pagtawag mo sa akin, Antonio, napaka-usisero mo. Nasuntok ko tuloy ang batok mo. Tulog ka tuloy ngayon. Ay, wala man sa plano ko pero wala na akong magagawa. Hihilahin na lang kita papasok sa bahay at igagapos. Kapag nasiguro kong wala ka talaga nakita, saka lang kita pakakawalan. O pwede rin naman huwag na lang. Nerissa, sigurado ka bang ayos ka lang? Eto, pinagdalhan ako ni Clarissa ng halaman dagat. Kainin mo raw yan kapag nangihina ka. Salamat. Napagod lang ako sa biyahe. Masyadong mausok ang tricycle na sinakyan natin. Ang haba pa ng nilakad natin. Sabi ko naman sa'yo, babalitaan na lang kita kapag nabawi ko na si Aurora. Ngayong alam na natin ang posibleng kinaroroonan ng kapatid ko, mas lalong hindi ako dapat mamahinga. Ay nako, hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na magagawa ni Tonyo ang ganung bagay. Nagbabakasakali lang akong magtingin sa loob ng bahay nila sa baryo kanina at doon ko napansin ang kaliskis na itim at ang mga perlas na nakakalat sa sahig. Nang makumpirma nating may swimming pool sa bahay nila Tonyo, si Arturo naman ang nawala. Sana'y maayos lang ang kalagayan ng pinsan ko. Sana nga't hindi saktan ng baliw na Antonyong yun ang pinsan mo. Marahil lang ihina na si Aurora sa katagalan niyang wala sa tubig kaya't inilipat ng tirahan. Paano mo ba nakilala si Tonyo? Hindi ko lang siya agad namukhaan dahil iba ang itsura at pananamit niya sa mga alaala mo. Boses babae at bihis babae siya sa isip mo, Samuel. Pero hindi ako pwedeng magkamali. Ang Tonet o Tonyo na tinutukoy mo, siya ang Antonio na pumatay sa inay ko at ang muntikang sumira sa buhay ko. Pero halos kaedad ko lang siya. Nasa kanya ang kabibi ko, Samuel. Iyon na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang manatiling bata. Puro pagpapanggap pala ang buong buhay ni Tonyo. Kailangan mabawi natin ang kabibi na yon, pati si Aurora. Hintayin natin ang pagsapit ng hating gabi. Saka natin pasukin ang bahay. Nerissa? Ha? Oras na. Sige, tara na. Ayos ka lang ba? Nangalay lang siguro ang mga paa ko. Mas mabuti siguro magpahinga ka muna. Hindi, ayos na ako. Tara na. Sandali. Basta wag mong kalimutan ang pinag-usapan natin. Hindi dapat mahalata ni Aurora na hindi ikaw si Manuel. Mauuna na akong umakyat ng bakod. Sumunod ka na lang. Nerissa! Ay, kanina lang parang may himatay na siya. Ngayon ang taas ng talon niya. Si Reyna ba talaga siya? O gagamba? Aurora! Gumising ka, Aurora! Nerissa? Nerissa? Oo, ako nga, kapatid ko. Bakit hinahanap mo pa ako? Gusto ko na lang mawala na parang bula. Sakit-sakit dito sa dibdib ko. Tumingin ka sa akin. Pakinggan mo ang sasabihin ko. Ayoko.
Si Manuel lang ang gusto ko. Aurora, andito ako, mahal ko. Manuel, hindi pa ako namamalik mata lang. Wala nang oras, Aurora. Sumama ka na kay Manuel. Kumapit ka sa leeg ko, mahal. Aalis na tayo rito. Sinong may sabing aalis kayo? Subukan mo kung gusto mong gripuhan ko ang tagiliran nitong pinsan mo. Kuya Samuel! Tonyo! Bitiwan mo ang patalim mo nakatutok kay Arturo! Tonyo! Samuel? Sino Samuel? Niloloko niyo ba ako? Mahal, narito ako. Si Manuel. Ako to. Naglalaro ng imahinasyon ko. Ano nangyayari? Dalawa kayo? Hindi. Ako to, mahal. Tingnan mo ang kwintas na suot ko. Hindi ba ito yung binigay mo sa akin? Manuel, ikaw nga. Huwag kayong lalapit kay Aurora kung hindi ay papatayin ko tong si Arturo! Clarissa! Ngayon na! Prinsesa Nerissa, ito! Saluhin mo ang sibat! Akala mo siguro mahina pa rin ako kagaya ng dati. Antonio, damihin mo ang puot at galit ko! Gaya ng pangako ko, Samuel, nakabalik na ang mga kalalakihan sa kanya-kanya nilang bahay. Wala rin silang maalala sa mga nangyari. Maraming salamat, Nerissa. Ay balik na rin sa'yo mahiwagang kabibi mo. Nakakalungkot lang na hindi pinagbayaran ni Tonyo ang mga kasalanan niya. Grabe. Mas matanda pa pala kay Lola at Lolo yung si Tonyo. Kinilabutan ako nang magmukha na lang siyang kalansay at malagutan ng hininga pagkakuha mo ng kwintas niyang kabibi. Ay, sa'yo pala talaga yung kwintas, Prinsesa Nerissa? Yun ang nararapat sa kanya. Maagnas at maglaho sa mundo dahil sa kasakiman niya. Hindi ba kayo pwedeng manatili muna kahit isang gabi lang? Babalik na ang amang hari namin bukas ng gabi. Malayo pa ang lalakbayin namin. Huwag kang mag-alala sa kapatid mo. Hindi namin siya pababayaan. Ay, hindi ko pa rin alam kung anong ipapaliwanag ko sa nanay namin. Pero kung sa ilalim ng dagat magiging maligaya si Manuel. Samuel, aalis na kami ha. Nakakahinga na rin ako sa ilalim ng tubig kagaya nila. Samuel, alagaan mo si inay. Paalam, kapatid. Paalam sa inyong lahat, Nerissa. Maraming salamat, Samuel, sa lahat ng tulong mo.